Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga extra charges ni seller at outside transaction sa Shopee. Kung ano yan, yan ang pag-uusapan natin. May nakita kasi akong post. At ito ang sabi niya sa post. Buyer po ako at nag-place order na po ako. Meron po kaming napagsang-ayunan na dagdag bayad kasi may pina-adjust ako sa item. Kaya ang sabi ni seller, idaan na lang daw sa GCash. Nakapagbayad naman ako at nasend ko na din yung resibo through Shopee Chat. Possible ba na maban si seller ni Shopee because of outside transaction? Di ko naman na-report si seller. Madedetect kaya? Dalawa yung nakita ko dito. Yung pagbabayad ng extra charge o fee ni buyer kay seller. At yung transaction outside Shopee. So, ano nga ba yung transaction outside Shopee? Ito yung mga bagay-bagay na hindi dinadaan sa platform o hindi dinadaan doon sa normal o basic na pag-a-arrange ng shipment doon sa Shopee app. Ngayon, yung charges na dinaan sa GCash. Unahin natin yung charges. Yung extra charges o yung extra fee na yung napagkasunduan nila ni buyer at ni seller. Strictly prohibited po kung anuman ang mga extra fees or charges na hinihingi ni seller kay buyer. Napagkasunduan nyo man o hindi, hindi po pwede yun. Bawal po kay Shopee yun. Kung ano lang po ang price ng parcel o yung in-order ni buyer at yung shipping fee, yun lang po ang babayaran. Lahat ng packing materials, kagaya ng bubble wrap, boxes, pouch, sagot po yan ni seller. Hindi nyo po pwedeng ipa-shoulder, nasa pouch, gusto ni buyer, nasa box. Hindi po pwedeng mag-ask kayo ng charge o ng extra fee dahil lang ilalagay sa box. Hindi po. Free po yun. Yung mga packaging materials ay libre po yun. Sagot po yun ni seller. Tapos may dalawa pa siyang tanong. Mababan ba si seller? Yes, possible po na maban si seller. Kasi bawal nga po yung extra fee na yan. Napagkasunduan nyo man ni buyer o hindi, possible po na maban o malagyan ng penalty violation si seller. Now, madedetect ba? Hindi. Hindi po madedetect yan. Not unless inireport ni buyer si seller na humihingi ng extra charge o extra fee si seller. Ano man yung shop niya, ano man yung binibenta niya doon sa shop niya. So, mapapatawan siya ng marirestrict siya, mawawalan siya ng selling privileges. Lahat kasi ng buyer natin, lahat yan, stranger sa atin. Hindi natin yan kilala. Okay? Lahat ng nag-o-order, kailangan inside sa platform gagawin, hindi sa outside. Kasi, ano man ang mangyari parcel, bawa na wala, babayaran niya ni Shopee sa'yo. Yung mga RTS na yan, wala na yan charges. Inalis na yan. Inalis na yan ni Shopee. Ngayon, itong mga outside transaction ng Shopee, kapag yan nawala, kapag yan na-damage, hindi yan sagot ni Shopee app. Hindi yan aabunuhan ni Shopee. Penalty ka pa. So, yun lang. Madalian lang. Basta kapag may nag-order sa inyo, laging sa platform i-arrange ang shipment o yung order. Okay? Wag na wag papayag outside. Gusto nila ibang courier. Transaction pa outside Shopee. Kasi mabilis eh. Dodobling hindi po. Ikaw papayag. Pag makulit ng makulit si buyer na ganun, block nyo. Maraming salamat po.
kung may tanong man, please comment below. And please follow my Facebook page, my YouTube. Meron din ako sa Instagram, Twitter, Threads, TikTok. At, masabi ko na ba Instagram. Visit na lang po yung aking YouTube at yung aking Facebook page, Online Selling Tips and Techniques. May mga iba pa pong mga video doon. Sa Reels meron din. Sa YouTube meron din. Baka gusto nyo panoorin. At pwede rin kayong sa TikTok. Pwede nyo rin ako makita sa TikTok. Online Selling Tips and Techniques. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!